hindi lang location ang magpapalago ng inyong tindahan, kundi ito ring 4 na tips na ito ay makakatulong din upang palaguin din ng mabilis ang inyong tindahan. Ano nga ba ang pinakauna sa 4 na tips na ito? So pinakauna, kapag nagsisimula ka pa lang or magsisimula ka pa lang, dapat hands-on ka. Hands-on ka muna. Tutukan mo muna yung business na sinisimulan mo. Kailangan may alam ka dyan sa business na pinasok mo bago ka kumuha ng tauhan mo. So, yun ang pinakauna at wag na wag mo talagang ipagkakatiwala lang kung sino-sino kapag nag-start ka pa lang sa business. Wag na wag nyo talaga ipagkakatiwala sa kung sino-sino lang ang iyong sinisimulang business dahil marami talaga ang nalulugi sa ganong style, no? So, nakikita ko kasi na yung karamihan sa atin ay may mga trabaho, no? So, pinagkakatiwala lang sa kung sino-sino. Mabuti kung meron ka dyang mga CCTV, merong mata yung tindahan mo. Paano kung wala? Tapos, pinagkakatiwala mo lang sa hindi, kahit na kapatid mo, ay hindi mo na ngayon mapagkakatiwalaan sa panahon na ito. So, kailangan manging wais ka dahil may puhunan yung business mo. Tsaka ka na kumuha ng pagkakatiwalaan mo kapag nalaman mo na or alam mo na yung pasikot-sikot dyan sa tindahan mo. At least may idea ka. So, dito tayo sa pangalawang tips. I-ruling. Munang i-ruling yang tindahan or yung kita mo sa araw-araw. No? Nako, marami sa mga nagtindahan na mali. Mali yung hawak nila ng pera. So, ang imbes na i-ruling nila, no? Save nila, no? Iniipon nila. So, hindi yan mabilis lumago. Kapag iniipon mo yan, no? Kasi kakasimula mo pa lang naman tsaka ka na mag-ipon. Kapag nakita mo na nag-improve na yung tindahan mo or lumago na yung tindahan mo, kailangan mo muna kumplituhin ang laman ng tindahan mo, punuin yung tindahan mo bago ka mag-ipon. Ganong idea po kasi na kapag niruling mo ng niruling yung pera, lalaki ng lalaki din yung kita mo dahil parami ng parami yung iyong paninda, no? So, idagdag mo ng idagdag yung kita mo dun sa mga paninda. Kahit hindi siya fast moving, no, na mga paninda, maglagay ka na rin sa tindahan mo. Kahit konti lang, kailangan gawin mong one stop. Kung pwede one stop yung tindahan mo, gawin mo. Para nang sa ganun, makakahakot ka rin yan ng maraming customer. Kapag yung customer ay wala nang hahanapin pa, nasa tindahan mo na lahat. So, dyan na siya kapag gusto niyang mamili, dyan na lang siya sa tindahan mo. Dahil sa tindahan mo ay isang na lang, hindi na siya lilipat, palipat-lipat. So, kailangan i-ruling mo ng i-ruling yan, kumpletuhin mo yung tindahan mo, tsaka ka lang mag-ipon kapag lumago na yan. So, tips number 3. So, dito sa tips number 3, ito naman. Presyo. Okay? Ayusin mo yung presyo mo. Kung pwede, mag-level ka sa ibang tindahan, no? Or mas maganda nga na mas mababa ka pa sa kanila magpresyo. Pero basta, wag kang tumaas sa kanila. Di bali nang mag-level ka sa kanila, basta wag kang tumaas sa kanila. Dahil malaking factor yan pagdating sa ating mga customer. Kahit piso, minsan napakalaking pa sa kanila yan, no? Sasabihin nila ang mahal mong presyo at mas spread ba yan, no? Mas spread ba yan, no? Sabihin, ang isang mong customer na nagsasabi na mahal kang magpresyo, sasabihin yan sa isa niyang kakilala hanggang sa mas spread yan, hanggang sa unti-unti kang mawala ng customer. Kaya siguraduhin mo na tama lang yung presyo mo. So, ganun ang kailangan sa isang tindahan, no? Lalong-lalo na kapag ang dami mong kakumpetensya. Kailangan mag-level ka lang sa mga kakumpetensya mo or mas mababa ka pa sa kanila ng konti. Nang sa ganun, hakot din niya ng suki. Mga customer pupunta sa iyo kapag
maliban sa kompleto na yung iyong tindahan, ay mababa pa yung presyo mo or magkasing tulad lang kayo ng presyo. Importante wala silang masabi sa tindahan mo. So, ganun dapat. Alam nyo ba dito sa amin, grabe ang kompetisyon dito sa amin pagdating sa presyo. Parang naging price war na siya, no? Kapag bumaba ka, babaan pa nila yan. So, ganun ang nangyayari. Ang importante lang, tamang presyo ka lang, no? Kahit bumaba sila ng bumaba, hayaan mo sila. Basta ikaw, sakto lang yung porsyento mo. Kasi meron talaga nagiging price war din kasi pagdating sa presyo. So, pero ikaw, ay importante ayusin mo lang yung presyo mo. No? Wag mo silang gayahin na bumaba pa masyado or tumaas masyado. Baka kasi din, meron din kasi na mataas din masyado magpresyo, no? So, ikaw, tamang porsyento lang. Dito tayo sa pang-apat. So, lahat tayo gustong lumago, di ba? Yung ating tindahan at ang ating pinag-usapan nito ay ang paglago ng tindahan, mabilis na paglago ng tindahan. So, itong pang-apat na to, utang. No, huwag kang magpautang. No, lalo-lalo kakasimula mo pa lang. Hindi yan iikot ang pera. Paano maruling? Kapag pinatulong mo yan sa mangungutang na, naku, buwan, taon magbayad, or baka hindi ka nabayaran, no? So, hindi mo na yan muna gagawin. Kapag nag-start ka, kasi kami nga, kahit nga matagal na kami nagtitindahan, no? Noong una, muntikan kami sa utang-utang na yan, yung pa-close friend sa'yo, ang ending pala mangungutang. At kapag meron din na, kunyari, kulang lang yung pera, no? Kulang ng 100 pesos yung pera or 50 pesos. So, pagbalik niyan, babayaran niya yung 50 pesos halimbawa. Tapos, pagbayad niya, uutang siya ulit. So, di ba? Ganun lang kadali sa kanya magpa-enroll dyan sa listahan mo. No? So, wag mo yang payagan pag nagbayad. Wag mo na, or, naku, talaga hindi maiwasan talaga yung mga mangungutang, no? Lalong-lalo na sa ating minsan pamilya lang din natin, yung mahilig mangutang sa atin, no? At, kapag hindi natin pinautang, sasama rin ang loob. So, paano nga ba? Ano nga ba ang idadahilan natin, no? Para hindi nila tayo mautangan. So, ito gagawin nyo. Sabihin nyo yung puhunan nyo may interest or sinisingil kayo araw-araw ng Bombay. Ganon. Gumawa kayo ng paraan. Or mga pwedeng alibay nyo sa kanila para hindi sila makautang dyan sa inyo. So, ganon. Ganon lang. So, yun po ang apat natin na tips na makakatulong sa paglago ng ating tindahan. Una, pag nag-start ka, dapat hands-on ka muna. Okay? So, pangalawa, kailangan, pag may kita ang tindahan, i-ruling. No? I-ruling mo yan ng i-ruling, huwag mo muna yang ipunin. No? Habang nag-start ka, tsaka na lang kapag lumago na. Okay? Pangatlo po natin ay presyo. Naku, huwag mo hayaan na tumaas ka ng presyo sa iba. Dapat, siguraduhin mo na maayos yung presyo na binibigay mo sa iyong customer. Okay, so, sa pang-apat, yun yung huwag kang magpautang. So, kailangan tiyagaan lang natin, no, ang pagtitinda. No, dahil, i-example ko yung aming buhay sa pagtitindahan, no? Salagang nakuha namin kung anong gusto naming kunin, nabili namin kung anong gusto naming bilhin, at gumaan yung aming pamumuhay dahil lang sa tindahan. Kaya walang imposible. Kailangan mo lang magtiyaga, magsipag, at syempre, magdasal ka rin, no? Dahil ang daming mga tawag dito, yung parang sagabal sa paglago ng business. Kaya kailangan mo rin magdasal at magtiwala. Kasamahan mo yan ng sipag at tiyaga.